Sabi nga po nung iba kakilala ko, Brother Nelson, doon po ba sa inyong kapilya, maaari po bang manguna ang babae sa panalangin? Simula po ako na magsaliksik ng kasulatan at magbasa, at ako'y maging miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Bagong Tipan, wala po akong nakalista na kababaihan na muna sa panalangin. Hanggat po may lalaking pwedeng tumayo sa loob po ng iglesia o maski sa inyong mga tahanan, bigyan muna po natin ng authority ang kalalakihan na siyang mamuna sa panalangin. Kung po sa isang kalipunan o sa pagsasama-sama ay talagang wala pong lalaki, at kung ito po ay hindi panambahan tulad nito, ang babae po ay maaari makapagmuna ng panalangin. Pero po, hindi sa panambahan tulad nito. Marami na po pagkakataon na ito ay laging tinatanong. Kung kaya po ang mga panambahan na kung saan ay nagsisimulang mag-train ng mga kalalakihan dahil ayon po sa nasusulat na ang isang lalaki ang siyang dapat manguna sa mga tulad na ganitong pagtitipon. Eh bakit po yung sa ibang congregation inaalok ang kababaihan? Yun po ang kanilang paniniwala, yun po ang kanilang turo. Pero kahit po sa history o sa Biblia, wala pa po akong nababasa na ang babae ang binigyan ng authority na mamuna sa mga panalangin. Nasunod po ba tayo sa ganung batas? Opo. Kung kaya po nagtitrain tayo palagi, mawawala kaming mga tabiang, mawawala ang mga dating tagapagturo, ngunit ipagkakaloob ng Panginoon na magkakaroon ng mga susunod na lalaking manggagawa sa loob ng panambahan. Hindi po hahayaan ng Panginoon na completely mawala ang kalalakihan. Ikatlong practice na ginagawa po natin dito, na maaaring wala po sa ibang mga kongregasyon, ay tinatawag natin Lord's Supper. Malinaw na kung saan inuutos po itong Lord's Supper tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ibig sabihin po, every Sunday. Hindi po sinabi sa Bible na kung saan tuwing anniversary lang natin once a year. Hindi po sinabi na sa tuwing pasalamat lamang o yung birthday ng ating puno. Hindi rin po sinasabi dito sa Bible na every 3 months o every 6 months tayo dapat mag-Lord's Supper. Hindi rin po tinuro na kung saan isang tao lang po ang tatayo at iinom ng Santa Cena. At ang mga miyembro ay hindi. Malinaw po tinuturo para po tayo sa lahat. Eh, ang dami po naming miyembro, libo po kami. Hindi po makakaya, hindi po matatapos. Konti lang po ang gamit namin. Hindi po katwiran yun. Sabi po sa unang Korinto 11:24 hanggang 26 po. At nang siya makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol na kung saan ay madalas po natin binabasa bilang pag-aalala sa ating Panginoon. At hinawakan ang tuloy na lang po ang sarong pagkatapos ng makahapon at sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa ating dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa atin. Hindi po kumpleto ang pag-aalala natin sa ating Panginoon kung hindi po natin isasagawa ang banal na kautusan na ito. Ang Lord's Supper po ay bahagi at inutos sa atin
na gawin tuwing unang araw ng Sanlinggo upang alalahanin. Ano po yung aalalahanin natin? Ang ating Panginoon. Ano po yung mga ginawa ng ating Panginoon? Ano yung kadakilaan ng ating Panginoon sa ating pong mga buhay? Yun po yung inaalala natin. Upang huwag tayong malihis, upang huwag tayong makalimot. Sundan pa po natin sa Gawa 27. At ang unang araw ng Sanlinggo, nang kami nagkakapisan upang pagputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa ating gabi. Bilang suporta po kung bakit kailangan natin ang tinatawag natin Lord's Supper. At sila'y nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin.